Network Entertainment. Diyan din ako natuto ng lahat ng palusot sa LTO. Bakit? Kasi wala namang papel yan eh. So pag na-checkpoint ako, lahat ng klase ng palusot. Katulad ng? Tulad ng, Boss, 49cc lang to. hindi, walang ganun dati. Ano, kay Mayor to. Mayor sino? Hello. Hi. Welcome to Hi. Tunay na Rider. Hello. Done! Great intro, King. Napakagandang intro nun. Welcome to another episode of Tunay na Rider where we talk about motorcycles. See you next week. Okay. Ano ba pag-uusapan natin ngayon, mga kaanib? Motorcycles. Oh. Ito medyo Diba, ano deep yung dive. on life-changing motorcycles in your life. Yan, di ba? yung origin stories, paano ka naging villain, ganon, di ba? O parang ano to, parang yung episode 1 natin. Oo. Oh, 'di ba? Eh, Episode 1 ba 'yun o ang episode 1 yata si Si Zach. si Zach. Oo. ano pinag-usapan nyo nun? Wala ba tayong parang primer? Yun yata yun eh. Yung tayong tatlo Tayong yung tatlo, ni subject. Oo. Okay. So ano yung topic natin today? Ulitin mo, Bak. Ano yun? Ano yung title? Life-changing. Maglabas ka ng May konti. life-changing ka Ang pa eh. title namin ngayon ay Life-Changing Motorcycles of Your Life. Yan. Okay. So, to translate Buck speak, motorcycles that changed your life. Para siyang Yoda. All right. And we thought this is gonna be a great episode because medyo ang dami natin guests and we asked them about their motorcycle experience. Journey nila, di ba? Journey nila. And tayo, Di pa tayo nagkakwento ng ganun. oo, correct. Or, ang tagal na, ilang years na yun. Huli tayo nagkwento ng ganun. Hindi pa tayo hawak ng TPN yata nun. Wala pa si King nun. Wala pa, hindi pa pinanganak si King noon. 7 taon lang pala ako. What do you want to start with, King? Okay, kung ako tatanungin yung... Ano yung mga life-changing motorcycles that changed your life? Okay. Buhay mo Ako hindi dahil sponsored tayo ng BMW. Yun yung Nako, pinili sip-sip! ko. Pero yun naman kasi talaga, alam mo bro, bago ko natikman tong motor na to, marami na ako nagamit na bike. Harley Davidson, Ducati. Pero Motostar, yun, mga ganon. Kimco, Porsche. Rusi. Rusi, ganyan. Hindi, nung naranasan ko or na-experience ko yung R69S ng tropa ng late uncle ko, dun ko na-realize na parang para sa akin, yung kind of vibration, amoy ng oil ng BMW is what I like. 'Di ba? Pare-pareho naman yung mga motor na ma-vibrate, 'di ba? May certain kind of vibration yung V-twin, yung L-twin ng Ducati, yung mga inline 4. Pero yung Boxer ng BMW it hit me different at saka I really like the post-war aesthetic ng motor. Ako, si King nakikiuso lang Porkit sobrang, that is one of the most sought-after motorcycles. Hulaan ko, sumasali ka sa mga DGR. Oh, Yes. Forma ni King ngayon. Hindi pa DGR. Naka-DGR forma na siya eh. Pero teka lang, 'di ba ikaw marami ka na rin naging BMW? 'Di ba pagka BMW parang peak BMW engine talaga Boxer. Kasi diyan sila nag-originate eh. It's an airplane engine. May surplus ng yun pa, history. Medyo history buff ako eh. I like the origins ng motor mismo. Not only that, pakita mo naman yung tattoo mo. Sige.
Makita natin. Di ba nasa kamay lang yun? Ba't ka naguhubad? Makita mo yung Naka-ja- tattoo mo. Naka-jacket ako eh. Ganun ka hardcore. Life-changing talaga. O naka-BMW shirt ka pa. Make life a ride. Oh, di ba? Sakto, on Ba't brand. ikaw may ganyan? Di ko alam. May ganyan ka rin. Nag-attend ako ng event. Yung event nila, Wala akong ganyan. dun sa MX Messiah meron ka. Hindi ako Magkaklase hindi ako tayo nag-confirm eh. So wala Ayaw, kang, wala. ano. Okay, pakita mo. Oh, ayan boxer engine. Lapit ka. Ayaw ko kung makikita. Boxer ba talaga yan? Para CJ750 yan. Parang ano eh, yung Shuangjing. China version yan. Okay, for context. Stingray. O baka Ural. Oh, Baka Ural. Ural. Pwede Hindi yan Ural. BMW. For context, yung sinasabi nila, mag-nerd out tayo ng konti Di ba, syempre, BMW is a German brand. Tapos, after the war, they were occupied by the Allied forces, di ba? Yung Wow. 4 na bansa. Wow. Ngayon, sino part ng 4 na bansa na yon? UK, Russia, US, and France. In short, nagkaroon ng teritoryo si Russia dun sa sa Germany at some point, 'di ba? Nung hinati nila. Wow. Yan. Yung architecture ang sabi, naka-obtain yung Russians kaya na ipanganak yung brand na Ural. Okay, so let's take ito history lesson, 'di ba? So let's look at a geography lesson. So sakop ni Russia Malapad. yung western part ng Germany, 'di ba? Bavarian ba yan? Bavarian? Yung panood mo yung mga yung spy, 'di ba? Oh, So they were able to get a factory. yes. Buong factory yung ninakaw So they nila. started making Urals. Okay. Dahil yung blueprint na obtain nila eh. Malaki. Hindi. Yung tooling. Yung buong factory yung kinuha. The same in reason yan kung bakit may mga camera na Leica base sa Russia. Sa Russia. Okay. Yes, correct. Tapos yun din yun yung reason kung bakit may mga timepiece na binibenta ang mga Russian na sobrang copy nung European mga Vostok ba yan, mga original. ganun? Oh. Okay. So ngayon, dito sa eastern border ng Russia, Yeah. Sinong katabi? they got the western border. Tama ba? West. East. West. They got doon ginagawa nila yung Ural, di ba? Oh. O syempre, Russia, ang laki nun. So yung Ural, Tago siya hanggang east eh. kung saan umabot yung Ural. So parang Indiana Jones. Ten, so galing Berlin, di ba? Then bababa. China. Yeah. Kasi Nakita naman ng China. Communist Party silang dalawa. Yeah. So nakita naman ng China, uy, nakakaiba yung motor na yan BFF sila ng China pati. Pakopya naman ng ng mga ginagamit nyo. Umabot from Germany hanggang dito sa amin. Ibig sabihin nun matibay yun. Ang nakakatawa dyan, Iba, pag tinignan mo, pinagtabi mo yung R50, R90S, yan yung kopya nung sa China eh, di ba? Yung mga R75. Mukhang nagkaroon ng TV na BMW yung galing China. So, nagkaroon ng CJ. Yung Anong pa- Shenzhen? Ay, di ko Xinjiang, Jiangxing. Okay. Anyway, CJ750. And ito trivia. Jiangxiang yata, Jiangxie. Basta CJ. Basta CJ. Ito trivia. Oh. When Grace and I got married, we did our honeymoon in China. Okay. And we used the CJ750. And we followed the Great Wall. And nagstay kami sa mga maliit na remote villages. Nag-Chinese boxer ka? Oo. Okay. So, I really like. I mean, Dapat kasama yan sa life-changing. No? life-changing in a good way dapat yung episode na to. Okay, so, yun. Actually, meron akong ka-text, ka-message. Meron daw acquirement nung CJ. Somewhere early 2000s, Malacanang nga nag-acquire. Weh? Oo, hindi natin alam kung saan ginamit, whatever. So, 4 lang daw yon na in-import.
bibili ni Jojo Palad. Nagpapasama sa akin. Pero Okay, actually, the CJ, it looks so you have the original, which Yeah. is what you're into. But then it was copied again by the Russians. Ural. The Ural. Pero and then the Chinese copy. may sariling identity si Ural eh. Yung mga two-wheel drive motorcycle or tricycle nila, di ba? Kasi mas no. Dun So, sa syempre, Siberia. after time, nag-evolve. But Oo. here's the thing, na yung mga CJ na umabot dito sa Pilipinas, nakakatawa, back in the early 2000s, mga 2009, ganon, 2012, may nagdala sa BMW Libis. What? Akala niya BMW. Akala niya BMW na luma. Wait lang, may... And then akala na ng mga BMW people. Kasi Ang they never sila- BMW din. Noon binuksan nila, sabi nila, ba't ganito to? Wait, back in 2020, pandemic, may nag-post sa marketplace niyan. Pumunta rin ako kasi nakita ko parang 300,000 lang. Sabi ko, shit, R50, 300,000. Punta ako. Pagpunta ko doon, bro, iba eh. Parang na-TV na R50. So, tanong, Nangayayat, ganun. yung tattoo mo, ano yan? BMW, CJ. Ural, or CJ? BMW to be specific, R90S. Ako, dahil hindi ka Aleman, kalima, kung nakatato sa German, sa Russian yun, Oo. Ural yun. Oo. Di ba? So kung dito, Kung nakatato sa German yan, BMW. so kung Pinoy ka, Rusi. May Rusi engine tattoo pala ako. Okay. Rusi. na Proud to be boxer. Pinoy. Rusi boxer, 'di ba? Sabut-sabut. Ikaw, Bak, ano yung, yung assignment natin, 2 bikes each eh. Ano yung sa'yo? Ako yung yung RV90 van. Para, Yung kay Bak, alam mo, medyo hindi common eh. Van Suzuki ba 'yan? Oo. Yung parang Puro pang-beach photo ni yung King gulong. to. Yan, Ito. yan. Okay. Balloon tires, no? Parang Kakaiba. Oo. para siyang monkey. Gorilla. Choppy. Hindi. Yamaha Parang choppy. gorilla, di ba? Parang, pero hindi. Ano to? Van. Suzuki. RV90. So, originally, 90cc siya. Mhm. Ang gulong niyan, 10 by 11. 10-inch yung Yung... Radius. Hindi, yung rim. 10 yung rim, 11 yung lapad ng rim. Wow! What? Malapad. Oo. Di bola yun? Oo. So, walang nagkakasyang kahit anong gulong dyan. So may ganito ka? Nung time na yan, oo. Wow. Alam yan nila Hans, mamaya manunood yun. Binili ko yan sa uncle ng kaklase ko nung high school ako. Magkano ba? 7 mil yata. Wow. Tapos, dyan ako natuto kung paano ayusin lahat. Dahil wala kang mabiling kahit anong pyesa, lahat yan DIY. So ngayon, Mio na siya. Yung gulong, since wala kaming mabili, ginagawa namin, pinaparicap namin sa nagre-recap sa Jeep. mga jeep. Mm. Tapos, pagkatapos i-recap, ang sama na iliko kasi flat yung gulong. Walang bilog. Naging kotse ka bigla. So, nung napudpud naman yung recap, ginawa namin yung exterior na mga mumurahin na yung gulong na Sunny. S-U-N-N-Y. Puputulin namin yon, didikit namin dyan sa labas, tinutornilyo namin. So, para kang may snow tires. Nasisira yung kalye. Amazing. Okay. Pero originally back, di ba, dinisign to ng Suzuki for like beach use, buggy, parang Malamang Naman. pang yan? off-road, no? Hindi. Ano yan? Ba't ang Road lapad legal ng yan. gulong? Ba't ang lapad ng gulong? Puro, Ano yung logic? Cute. Puro cute. Um, Puro different. I had a car wash business before. Meron akong alaga na customer, modernong ganyan, Van 200. Ganun pa rin, balloon pa rin yung gulong. Oh. So they're still making it? Yes. Japan. Hindi, yung 200 luma din yun Luma rin ba yun? Luma rin yun. Pero bago eh. Oh. So nasa sa'yo pa ba to? Wala. Nasa akin pa yung ganyan. Oh, wow. Buuin natin. Buo naman yun, pero wala ka talaga mabiling gulong eh. Yung stock na gulong, anong brand?
Bridgestone. Natatandaan ko pa yun. Hmm. Bridgestone na 10 by 11.5 yata. Ang ganda nito. Naikot ko na yung buong Caloocan, wala akong mabili. Sa ibang bansa, hindi ka nag-try ba like import para dyan? Alam mo naman sa import, pag in-import mo, bigla kang anuin sa Pasay eh. Bigla kang sisingilin ng sangkatutak eh. Parang cartoonish yung itsura ng motor. Ganda. 2-stroke? 2-stroke. Diyan din ako natuto ng lahat ng palusot sa LTO. Bakit? Kasi wala namang papel yan eh. So pag na-checkpoint ako, lahat ng klase ng palusot. Katulad ng? Tulad ng, Boss, 49cc lang to. hindi, walang ganun dati. Kay Mayor to. Mayor sino? Basta kung anong lugar na kung saan siya nahuli. Mayor ng Cubao. Okay, so ako naman, again, not because we are partnered with BMW. No. But pareho nagdi-disclaimer ka rin. Buti na lang hindi BMW pinadala ko. but and I think this is why I'm super psyched that BMW is a partner of the show. Kasi dito talaga ako nag-umpisa eh. Lahat ng, I rode with Toto, 19 days, 6,600 kilometers, every part of the Philippines na puntahan ko on this bike. No, so ito yung talagang motor that dito ako karamihan ng lahat ng mga first ko dito. Sa Lahat motor ng na hirap to. dinanas Oo. mo dyan. Nakailang semplang na ako dito. I don't even, siguro at least 30,000 kilometers ako on this bike. 30,000 semplang. In like a year and a half or 2 years. No? Gaano katagal mong tuloy mo muna. Sige. Hindi mo pa nare-reveal anong bike. So, ikikwento ko lang yung bike. I remember one of my first long rides going to Bicol. Naka-Dakar 650 GS ako. Then, yung ninong ko, dala niya to yung GS 1200. So, GS1200 yung life-changing bike mo. Yeah, GS 1200. This was the first gen na after yung 1150. 1150. This was the sobrang yung long way round. The Ito OG yung intercontinental bike. So, yung bike na to, syempre feeling Ewan McGregor, 'di ba? Charlie Boorman siya. So yung ninong ko at that time was 75 years old. Oh. Pare, nag-long ride kami papuntang Bicol. Naka-3 semplang siya. Pero yung slow spill, kasi mabigat yung bike eh. Yeah. And it was one of the first na ganitong klaseng bike, right? So, sa gas station, he dropped it. Medyo tapilok siya. Then nakita niya ako, Iba! Ang liit ng bike mo ah! Gusto mo ito na lang? Parang to save pride, di ba? Anong bike dala mo nun? Yung Dakar 650. 650. Okay. Yung yung parallel twin. Yeah. Twin Spark. Hi, guys. We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today, Ooh, why? Who's drunk? Like right now. you're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. And I love that bike also. Pero sabi niya sa akin, mas bagay to sa'yo. Sabi ko, Ninong, wala akong pera. Baka pwede Gibbs. Sabi niya, sige, magkano?
Pwede 1 year to pay? Oo. Pwede 300,000? Oo. Nagkaroon ako ng GS. Dapat pala 200 sinabi mo. Ang dali naman kausap nun. Syempre, masakit pa yung tuhod niya eh. So, maraming Dapat pala sinabi mo swap na lang. maraming salamat, Ninong Pete. Happy birthday. He just turned, I think, 90. Wow. Yep. Teka lang, may tanong ako dito sa ano. So, after 1150, edi air-cooled pa to, air and oil. Air and oil. Okay? And I would use it every single... Pare, imagine, it's my dream bike, right? Yeah. So, wala pa akong scooter noon. Araw-araw ginagamit ko yung bike to. Going from Antipolo to work in Makati. Yabang ko noon, pare. Pero naka-BMW, tinitiis ko yung traffic every day. That's why ang dami kong kilometers eh. Wala akong kotse. Actually, and then one day, bumigay yung clutch. Okay. Hinuhulugan ko pa yung bike. Wala pa akong pera nun eh. Diba? Pina-check ko yung clutch. Kasin presyo ng Fino. What the... But I got Turatec ceramic clutch for that. So, and the bike still lives on. It's actually been featured in Bike Exif. It was Benji's Cafe Racer made it into a custom. Naki-Benji na to ngayon. Yes. So he customized it. He made it this beautiful work of art. So I'm super happy. And to tie it all together, I met Charlie Boorman and Claudio Van Planta on this bike. And they signed it. Ngayon, nawala na yung panel. Di ko alam. Pero yeah, I love this bike, man. When I got married, hindi ako nagkotse papunta sa wedding. Dala ko yung motor na yan. So, this is why, the BMW is near and dear to my heart. And also, Turatec. Kasi ang dami kong semplang sa bike na yan. But it just kept on ticking. Diba? So, mga crash bars na Turatec. Fully loaded yan. Fully loaded. Okay. Trivia. Di naman nagpatatukan ng makina niyan. Anong klaseng... wala naman Muslim na boxer eh. Muhammad Ali. O siya, matatawa ko ng Muhammad Ali. May boxer din Muslim ako eh. boxer. Si Pacquiao ba hindi Muslim? Christian pala yun. Trivia kay Iba, no? Hanggang ngayon, di nawawala ng BMW sa staple niya. Sorry. Another thing. Oh. Si Grace, yung wife ko, sobrang spoiled ng bike na yan. Because before I got this bike, I had a Harley Sportster. I had a Honda Shadow Ace. Yung mga pogi na... Cruisers. I had... And yung mga upuan nila, walang upuan. Walang upuan pa ganon, di ba? Tsaka yung travel ng suspension nun, maliit lang. So when I got this bike, sabi ni Grace, uy, sarap nito ah. She could fall asleep on the back of this bike. Really? Oo nga, nakikita ko yung top box mo, may foam pa eh. Sandalan. O yun na nga, babalik ako dun sa trivia. Ito si Iba, hindi naman na secret na nirerenta ko yung condo niya, no? Pati yung parking niya. Dun sa parking niya, may isa pa dong BMW R1150 Roadster. Yung naka-boxer na na naked bike. Tapos sa bahay niya ngayon... For sale yun For sale yun. Talaga ba? Tapos meron din siya ngayon sa bahay niya live na R1250 GS Adventure. Anong tawag sa kulay na yun? Yung green. Green. Parang brown na may green. Rare color. Rare color. Beautiful yan, bike. Rare color. Ngayon, binubulol ako, kinukulit ako ni Mark eh. R12 GS. Parang gusto niya bumili ng R12 GS. Go for it. Nakakita mo naman dun sa launch ng BMW. Ang gwapo, di ba? Jazza Energy. Ganda. Okay. I miss that bike. I miss my 1200 GS. Nagsisi ka ba nung binenta mo? Kasi ako, yung life-changing bike ko, una yung hiram lang eh. Yung R69, hindi naman akin yun. Nagsisi ba ako? Yeah. Because yung kapalit ko dito, yung 990 Adventure eh.
doon siya, sumasakit yung leg ko doon, yung gas gauge hindi gumagana, ilan beses ako nagpatulong kay Bak dahil naubusan ako ng gas. Para kang ano, That bike was too much bike for me. That's why umabot kay Bak. para kang nag-Range Rover dito sa BMW na to, yung Range Rover of SUVs. Bigla kang KTM. June buggy. Para kang nag-side by side bigla. Yeah. Okay. I really love that bike. It changed my life. Peak German engineering yan eh. Sabi Yung nila eh. 6,600 kilometers in 19 days. That was what inspired me kasi lahat ng mga pinuntahan namin, we would meet them in sari-sari stores. No, that's what inspired me to set up my company to help sari-sari stores. Ito ba yung motor mo na Pia Light? Oo. OG, pati Pia. Gamit natin hanggang ngayon. Yep. Okay, puro big bike yata yung tinukoy natin, no? May iba pa ba kayong motor na Ikaw yung kasunod eh. Ako, I think, Royal Alloy. Kasi, alam mo, Another hipster bike, no? yeah. Bagay rin sa DGR. Bagay rin sa forma mo ngayon. Yes. Dala ko siya ngayon, kaya ako nakaganito eh. Why Royal Alloy? Sa lahat ba naman na naging motor ko, dito ako naging member ng Club Royal Alloy Pilipinas. And I got voluntold to be the PR person ng grupo. Kasi I have the platform. Ikaw yung muse. Yan, ganyan. Parang ako yung binibitbit ko si JP tuwing nagra-ride kami para may pictures lang kami. Ang tibay ng bike na yan. Yeah. ang laking tao ng mga sinasakay niyan. Hindi, pero si JP may sarili na kasing motor ngayon. Kaya mas madali siyang isama. Royal Alloy GP150. Ano yan? It's a bike that I bought kahit alam kong wala siyang storage. Kasi yung personality Pogi ko... Walang storage ba yan? Wala. Ito, pag Di ba binuksan sa- mo yan, gas tank na yan. Yung harap, di ba parang may dash? ano lang, Glove liit. box. pang papel mo lang. Pang gloves lang. Talaga? Papel, pang charge na cable. Yun lang. I bought it kahit walang mga storage yan kasi I like the clever suspension dun sa unahan, yung anti-dive kung tawagin. Di ba yung mga Telelever. vintage- Hindi, parang Honda Cub. Plus, Parang airplane, yung mga lumang airplane na landing gear. plus, etong Royal Alloy, there's not much of them na makikita mo sa kalye, di ba? Exclusivity. And hindi ko afford yung mga yung mga super vintage Lambretta na gustong-gusto ko. This kind of looks like it. Okay. Ikaw, Bak. Next is B50. Di ko na Ito alam. yung kalaban Kailangan ng natin i-Google eh. B50. Ito yung kalaban ng Honda Cub nung panahon na yun. Ang dami-daming nabentang Honda Cub. B50 pa yung gusto mo. Kasi mas malakas siya. Kasi two-stroke. 49cc 50. 70 C70 eh. Pero two-stroke. Yung power delivery niya twice. Nagwi-wheelie ka dito. Di pa naman pala live eh. Tatabi si Bak sa mga Honda Cub. Diba? So, yan, nasubukan ko na first long ride, 1997, galing Manila papuntang Legazpi. Wow. Naalala ko, 3 beses ako naglinis ng spark plug. Iba yung biyahe ngayon. Nakapasok pa ako ng S-Lex. Lumusot ka lang? Hindi, napagalitan ako nung sa toll booth. Kasi una, wala naman akong lisensya. Parang, 14 years old yata ako nun. Ano to? Tawag dito? Tapos, Solo ride? oo, solo yon. Tapos, hinatid pa ako nung patrol to the next exit. Kasi nga, di ka naman makaka-U-turn eh. So, pakakuha ng ticket, hatid ka dun sa next exit ka na. Tapos mga bayan-bayan na lahat yun. 14 years old ka nun? Oo. Hindi pa Ang uso yung mga, bira. wala pa yung mga checkpoint na yan.
Ang transmission nito, ilang speed? 3 speed. 3? Oo, na rotational. Pag na-aksidente mong natapakan ulit, mag-neutral. Parang yung Honda Cub. Oo. Pambira. May clutch? Wala. Wala. Ano yan? Semi-automatic. Semi-automatic. Ngayon, pag makakakita ka pa ng ganyan, o nasa pa ba yung ganyan mo? Alam ko kung nakanino. Pag nakakita ka sa market, kukuha ka pa ng ganyan ulit. Hindi, aanhin ko yan. Pero life-changing yan kasi May pambili na siya ng KTM eh. life-changing yan in a way kasi yan ang nagturo sa akin na kahit anong motor ang gamitin mo, pwede ka mag-ikot sa Pilipinas. Any bike is an adventure Oo. bike. Yep. Maarte ka lang talaga. Correct. Ako. Tama naman. Pero I would argue the BMW GS 1200 was the perfect bike to ride for 19 days on. I would not take this. Kung 19 days, baka hanggang Antipolo lang ako, Baguio. Okay. Di nyo na tanong kung ilang oras ko kinuha Oo nga, yun. ilang araw mo kinuha. Hindi. Walang 24 hours. So, Isa straight. parang nag-Ironman ka. Parang FJ lang ah. Yung kalye nun pa Bicol, kumusta na? Malala. Nung 97? Malala. Hanggang ngayon, malala eh. Oo, actually. Pero kasi, hindi pa naman nung mga 90s, hindi pa ganun kadami ang ang sasakyan eh. Mm. So, relatively, halos tuloy-tuloy ka lang din. Yung Trucks. mga bayan-bayan, wala. Mga tricycle lang, ano mo. Yung alanganing oras nung travel mo na yon, yung mga bandang, yung madaling araw na, 3-4 a.m., nasaan ka na banda nun? Tsaka wala kang spotlight nun. Wala. Wala kang piya-piya. Anong piya-piya? Dapat kumain ka ng carrots para luminaw mata mo. Yung alanganing oras, nasaan ka na banda nun? Naalala ko nga, 6 volts pa yata yung niyan eh. Kuryente yung niya. bulb. Oh, Iba yung yung pagka hindi mo nire-revolution yung nagdidim. Didilim talaga. Pag nire-revolution mo, boom. Hindi, pero Ganun din yung Honda Cub. 12 volts yun. Hindi, 12 na ba? 12 na ang Honda Cub eh. Regular Tapos, battery. Kung ang tinatanong mo, yung gabi, alanganing oras, maraming mga Truck, tawag di ba? dito, truck. Bus. Ano yun? Surprisingly, mas merong courtesy ang mga truck driver dati. Kulang pa yung Shabu nun eh. Oo. Yung kunwari gusto mong Or nakikita. mahinang klaseng Shabu pa nun. Wala pang ini-import galing China eh. Di ko alam kung naka-experience ka na ang mga dala nila yung mga bakal, mga bibigat. Oo. Halos gapang lang yon. So, pag nakita ka nila na nakasunod, tapos mag-flash ka sa kanila, sila magsasabi kung kailan ka safe mag-overtake. Gaganunin ka. Naalala ko yung panahon nun. Oo. Magsisignal light sila. Oo. Hindi na, ngayon kaaway mo eh. Oo, kawaway mo lahat. Tapos yung mga bus noon, nakakasabay ko ng gabi. Then ilalabas pa nila yung kamay nila. Oo. Gaganon-ganon pa sila para makaka-overtake ka. Tapos babagal sila talaga. Mm. Tapos meron yan yung yung mga bus paggabi. Susundan ka nila. Tapos magfa-flash sila kapag alam nila kasi mas mataas sila eh. Kita nila yung lahat. Mas Better malakas vantage ilaw. point. So magfa-flash sila kapag sasabihan ka nilang umuna ka na. And then, pag nakauna ka na doon, sila naman yung uuna, iiwan ka nila, tapos magka-courtesy beep. Oh, okay. Di ka tulad ngayon, Wala. may motor, banggay natin. Kalaban lahat. Mahal kasi kung buhay pa eh. Oo, atrasan mo na yan. Okay, on a lighter note, ako naman, I'm a tech guy. I love gadgets. I've got quite a few bikes in my garage, but 90% of the time, what I use almost every day is an electric scooter. To be completely honest, I don't love a specific electric scooter.
no? But I love the technology, the ease, the convenience, the practicality, the fact na low maintenance siya, the fact na hindi ko kailangan magpagas, Tsaka free parking sa BGC. tsaka may mga free parking sa podium. Just that I am, whenever I get on that bike and I turn it turns on kung malapit ako, and then I use my phone. I mean, it's just so, it's like a dorky Tron bike. Di ba? I just love that I'm able to ride on like the future tech. No. Yeah, so that's a little bit, I guess parang psychology test talking, no? Na parang kung ano yung mga bike na pinili mo, lumalabas yung character mo talaga. Yeah. So si King, we know is, hipster, maporma, Ano siya, I believe ano siya. impractical. Extended outfit yung kotse at motor mo eh. Yung May si ganun Buck, pa. abnormal. Anong motor ba yan? Ba't ganyan yung gulong? Hindi mo alam kung anong motor eh. Yung No? akin is a mix of yabang and also a mix of tech and dorkiness. No? So this is a fun episode. Anyway, thank you guys for tuning in. And we'll catch you again on another episode of Tunay na Rider. Ride hard, ride safe, ride tunay. Bye-bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.